Hello po sa mga mahal kong listeners, magandang araw po sa inyong lahat. Makakasama nyo na naman po ulit kami, ang Johnny Tandem. Hi po sa inyo. At ako na naman po ulit ang inyong tagapagsalaysay, si Miss Winnie, at ito ang ating kwento. Alam mo, Dayan, kasalanan mo talaga kung bakit namatay ang boss natin eh. Ikaw ang dapat sisihin dito. Anong pinagsasabi mo dyan, Patricia? Bobo ka ba ha? Hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ko? Wala akong kasalanan kung bakit namatay ang amo nating babae, kaya wag mo akong sinisisi dyan. Wala kang kasalanan o ayaw mo lang talagang tanggapin, ha? Kung hindi ka lang nalasing nun, hindi ka sana ihahatid ni Ma'am pauwi eh, at hindi sana siya maaaksidente pag uwi niya sa kanila. Tumahimik ka na, Patricia. Hindi ko ginustong ihatid ako ni Ma'am pauwi. Pero, hinatid ka pa rin niya kasi sip-sip ka at nagkukunwaring hindi na makatayo sa kalasingan. Ano? Bakit naman ako magkukunwari? Ano pa nga ba? Di para makalibre ka sa pamasahe, no? Hoy, Patricia, para sabihin ko sa'yo, wala akong kamalay-malay nun kung sino ang naghatid sa akin pa uwi. Nalaman ko na lang nun nung nagising ako kinabukasan kasi sinabi sa akin ng boyfriend ko. Oo, at nung nagising ka na, patay na ang amo natin. Namatay siya dahil sa pagmamalasakit niya sa'yo. Bakit, Patricia? Sino bang nagpumilit sa akin na uminom, ha? Sino bang gustong maparami ako ng inom para malasing, ha? Hindi ba't ikaw? Ano naman ngayon kung pinilit kitang uminom? Alam mong hindi ako umiinom at first time kong tumikim ng alak doon sa birthday celebration ni Ma'am. Pero anong ginawa mo? Pinag-cheer mo ang mga katrabaho natin para painumin ako hanggang sa malasing. At anong gusto mong iparating ngayon, ha? Na wala kang karapatang sisihin ako kung bakit ako hinatid ni Ma'am pauwi. Kasi unang-una sa lahat, ikaw ang dahilan kung bakit ako nalasing eh. Huwag mong baliktarin ang sitwasyon, Dayan. Kasalanan mo pa rin naman ang lahat eh. Alam mo, kung wala kang ibang sasabihin, umalis ka na lang sa harapan ko. Ayoko nang makipag-usap sa isang katulad mo na mababaw mag-isip. Sasagot pa sana si Patricia pero tinalikuran ko na lang siya at naglakad papalayo sa kanya. Total mukhang wala naman siyang balak na lubayan niya ako kaya ako na lang ang aalis. Kasalukuyan kaming nasa sementeryo noon habang pinanonood ang huling hantungan ng amo naming babae. Nasa gilid lang ako, mag-isa, pero nilapitan pa rin ako ng bruhang yon para lang sisihin sa nangyaring trahedya. Siya nga pala, Miss Winnie, magpapakilala po muna ako sa inyo. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Dayan, 23 years old, tubong Mindanao. Si Patricia naman, mas matanda siya sa akin ng 2 taon. Katrabaho ko siya sa isang grocery store. Mula pa noon, Miss Winnie, mainit na talaga ang dugo niya sa akin kahit wala naman akong ginagawang mali laban sa kanya. Makalipas ang ilang oras, natapos na rin ang maikling seremonya sa libing. Nagsipag-uwian na ang mga tao pero napansin kong wala pa yatang balak umuwi ang asawa ng amo namin. Nagpaiwan lang siya roon. Aalis na rin sana ako pero parang may pumipigil sa akin eh. Parang may bumubulong sa akin na lapitan ng lalaking yon para makiramay at humingi na rin ng tawad. Lalo na't hindi ko maiwasang sisihin din ang sarili ko sa nangyari kahit ayaw kong aminin yon kay Patricia. Lumapit ako at kinausap siya. Good morning po, sir. Nakikiramay po ako sa pagkamatay ng asawa niyo. Oh, Dayan, tama? Opo. Ako nga po. Hindi naman nabanggit sa akin ng asawa ko na ganito pala kaganda sa personal ang paborito niyang empleyado. Po? Wala iha. Bakit nandito ka pa? Nagsipag-uwian ang lahat Ano lang po kasi. Ano yun? Gusto ko lang po sanang humingi ng tawad sa inyo. Tawad? Bakit? May kasalanan ka ba sa akin? Ano po kasi, alam ko naman pong alam niyo ang dahilan kung bakit namatay si Ma'am. Oo naman. Naaksidente habang nagmamaneho ng kotse namin. Bukod pa po ron, kung hindi niya po kasi ako hinatid pa uwi, buhay pa po sana siya ngayon. Yun ba iha? Bakit? Inaamin mo na pala sa sarili mo ang kasalanang yun? Balita ko, pinipilit mo raw na wala kang kasalanan eh. Hindi ko naman po yun inaako sa harapan ng mga tao, pero sa sarili ko po, hindi ko maiwasang maghugas kamay eh. Alam ko sa sarili ko na may kasalanan po talaga ako. Ganun ba? Gusto mo bang makabawi sa akin? Po? May alam akong paraan para mapatawad kita, iha.
Sigurado kong madali lang yun. Kasi hindi naman ako galit sa'yo eh. Ano pong ibig niyong sabihin, sir? Ano sa tingin mo? Unti-unti kong naramdaman ang bigat sa pakiramdam ng mga sandaling yon, Miss Winnie. Parang may nararamdaman akong kaba na hindi ko maipaliwanag kung saan nanggagaling. Hindi ko rin maipaliwanag ang kakaibang paraan ng pagtitig sa akin ni Sir George. Ewan ko, pero parang wala yata akong nakikitang pagluluksa sa kanyang mga mata. Walang lungkot o hinagpis ang napapansin sa kanyang muka. Nagpaalam na lang po ako sa asawa ni Ma'am Miss Winnie. Unang beses naming pagkikita yon ng personal kasi galing sa abroad ang lalaking yon at kauuwi lang niya sa Pinas nung nabalitaan niya ang nangyari sa kanyang asawa. Kaya nga medyo nagulat ako dahil kilala niya pala ako. Dumiretso na kagad ako sa apartment namin tsaka nagpagpag at nagbihis. Sinalubong naman ako ng boyfriend kong si Francis. 5 years na po kaming magkarelasyon at 3 years na rin po kaming nagli-live-in ni Francis, Miss Winnie. Ulila na siya habang broken family naman po ako. Iniwan ako ng mga magulang ko at sumama sa kani-kanilang bagong pamilya. Kaya kami lang talaga ni Francis ang takbuhan ng isa't isa, lalo na't pareho rin naman kaming only child. Marunong po talaga ang Diyos dahil kami ang kanyang pinagtagpo at pinagkaisa ng tadhana. Oh, Dayan. Tagal lang kaya ata ng uwi ah. Kumusta ka naman? Okay lang ako, Francis. Pasensya na't ngayon lang ako ha. Kinausap ko pa kasi ang asawa ni Mami. Talaga? Tapos kumusta naman? Galit siya sa'yo? May sinabi ba siyang hindi maganda? Wala naman. Mukhang hindi naman siya galit sa akin. Mabuti kung ganun. Wala naman kasi talagang dapat ikagalit sa'yo, Dayan eh. Hindi mo kasalanan yun, no? Kung may dapat mang sisihin dito, walang iba kundi si Patricia. Siya ang naglasing sa'yo eh. Ay, ewan ko ba sa babaeng yun. Inaway niya nga ako kanina eh. Pumwesto na nga ako malayo sa mga tao. Tapos talagang nilapitan pa rin niya ako para lang manggulo. Ano? Ang babaeng yun talaga oh. Bakit? Anong ginawa niya sa'yo? Ano pa nga ba? Siyempre, sinisisi niya ako. Gusto niyang lamunin ako ng guilt ko. Huwag ka magpapatalo sa babaeng yun, Dayan ha. Mamimihasa yung kung maaapi ka niya. Oo naman, hindi ko nga pinapakita sa kanyang affected din ako eh. Kung malaman lang niyang sinisisi ko rin ang sarili ko, nako, sigurado akong gagamitin niya yung laban sa akin hanggang sa mamuti ang mga mata niya. Tama yan. Huwag mong ipakita sa kanya ang kahinaan mo kasi paniguradong gagamitin niya yung palagi laban sa'yo eh. Ay, sinabi mo pa. Demonyita kaya ang babaeng yun. Ang sarap niyang ipakulam. Di pakulang mo na sa nanay mo. Ano? Biro lang, mahal ko. Oy, hindi magandang biro yan ha, Francis. Bukod sa kasalanan ang magpakulam, ayoko na rin magkaroon ng koneksyon sa nanay ko. Ano kasi, Dayan eh. Kanina kasi, Ano? May sasabihin ka ba? Tinawagan ako ng nanay mo kanina eh. Ano? Oh, bakit? Ano namang kailangan niya sa'yo? Kinakamusta ka lang niya sa akin. Namimiss ka na yata eh. Bakit mo naman kasi sinagot? Hindi mo na dapat kinakausap ang babaeng yun. Wala siyang puso ano? Pareho lang sila ni tatay ng mga irresponsableng magulang. Dayan, kahit gaano pa kalaki ang galit mo sa kanila, mga magulang mo pa rin sila. Ay, wag na nga nating pag-usapan ng mga taong wala na sa buhay natin. Iinit lang ang ulo ko niyan eh. Nagpahinga na lang ako ng araw na yon, Miss Winnie. Kasi kinabukasan, kailangan ko pa rin pumasok sa trabaho. Wala pa kaming bagong boss pero sigurado naman akong si Sir George ang papalit kay Ma'am kasi wala naman silang anak. Baog daw ang isa sa kanila. Hindi ko lang alam kung sino sa kanila. Kaya wala akong ibang naiisip kundi ang asawa ni Ma'am na siguradong papalit sa kanyang posisyon. Maaga na nga akong pumasok kinabukasan lalo na't cashier ako ng grocery store na yon. Pagdating ko doon, wala pa masyadong customer pero nandun na ang lahat ng mga katrabaho ko, Miss Winnie. Ako ang pinakahuling dumating pero hindi naman ako late sa takdang oras. Nagulat ako kasi nandun na rin si Sir George at mukhang ako na lang ang hinihintay para maipakilala na niya ang sarili niya sa mga empleyadong nandoon. Napakunot ang noo ko kasi masyadong informal ang pagpapakilala niya. Pabigla-bigla lang at halatang hindi pinag-isipan ng mga sinasabi at sasabihin pa lang. Umalis na rin siya kagad pagkatapos sabihing ililibre niya raw kaming lahat ng lunch. Tsaka siya bumalik sa kanyang opisina.
Talagang may mukha ka pang magpakita rito, no? Ano na naman ang kailangan mo, Patricia? Ang aga-aga nang bibwisit ka na naman ba, ha? Wala naman. Akala ko kasi hindi ka napapasok sa trabaho eh. Oh, at bakit naman hindi? Dahil kasalanan mo kung bakit namatay si Mama, no? Yung totoo, Patricia, pinaglihi ka ba sa sirang plaka, ha? Nag-resign ka na dapat, Dayan. Hindi ka ba nakukonsensya, ha? Ewan ko sa yung babae ka. Lahat ng mga katrabaho natin, ikaw lang ang pinag-uusapan nila. Galit din sila sa'yo dahil sa nangyari, ano? Ganun ba? Di congrats kasi marami ka nang na-recruit na kasama mong basher sa buhay ko. Dapat lang naman sa'yo yan, Dayan. Tsaka isa pa, bakit ang sama ng tingin mo kay Boss George, ha? Ha? Anong sinasabi mo? Kanina ko pa kasi napapansin na sobrang sama ng tingin mo sa bago nating amo. Bakit? Hindi mo naman siguro pinangarap na ikaw ang papalit sa posisyon ng namayapa nating amo, ano? Alam mo, Patricia, kung gaano kawalang kwenta yung buhay mo, ganun din ang mga salitang lumalabas dyan sa bibig mo. Tumahimik ka na lang kaya, no? Ha? Ang may papayo ko lang sa'yo, matuto kang rumispeto sa bago nating amo. Baka mawala pa ang trabaho mo dahil dyan sa talim ng tingin mo sa kanya, no? Hindi ko talaga alam kung saan mo hinuhugot yung kabobohan mong babae ka. Bumalik ka na nga ron sa pwesto mo. Bawal ang sales lady rito, no? Alis! Miss Winnie, inirapan ako ng bruha at saka siya padabog na bumalik sa pwesto niya. May customer na noon kaya nag-focus na lang din ako sa trabaho ko. Kahit paminsan-minsan, nahuhuli ko ang ibang cashier na masama ang tingin sa akin. Doon ko lang din napansin na marami na palang may galit sa akin sa workplace ko. Pinakalma ko na lang ang sarili ko kasi wala naman po talaga silang alam. Hindi nila alam ang totoong pangyayari at siguradong isang side lang ang narinig nila. At malamang magaling lang sigurong mang-brainwash si Patricia kaya nakumbinsi niya ang mga katrabaho namin na magalit din sa akin ng mga panahong yon. Masyadong bored sa buhay ang babaeng yon kaya wala na siyang ibang ginawa kundi sirain ang buong araw ko, Miss Winnie. Noong lunchtime na, nagyaya na nga si Boss George na kakain na kami sa labas. Wala tuloy maski isang naiwan sa grocery store kasi dinala niya kaming lahat sa lugar kung saan kami kakain. Hindi ko alam kung talaga bang generous lang ang lalaking yon o sadyang hindi niya lang alam kung anong ginagawa niya sa bago niyang trabaho. Pagdating naman namin sa restaurant, tuwang-tuwa ang lahat maliban sa akin. Pinag-order niya rin kami at nakipagkwentuhan pa siya habang naghihintay ng mga order namin. At pagkatapos niyang makausap ang lahat, ako naman ang kanyang tinawag. Ikaw, Dayan. Kumusta ka naman, ha? Po? Ako po? Oo. Kumusta ang trabaho mo, ha? Gaano katagal ka nang nagtatrabaho sa grocery namin? Mag-aapat na taon na rin po. Ganun ba? Aba, matagal-tagal na rin pala. Hindi ka ba nag-aaral? Hindi po matagal na po akong tumigil. Talaga? At bakit naman? Dahil po sa hirap ng buhay. Ganun ba? Ayaw mo na bang mag-aral ulit? Hay nako boss, hindi po masipag mag-aral yang si Dayan. Kaya konting hamon lang sa buhay tumigil na po siya kaagad. Nagsalita na naman ang hanggang elementary lang ang natapos. Ano? May sinasabi ka ba? Wala. Ang sabi ko, parating na ang order natin. Whatever. Nako, mukhang masarap ang mga pagkain dito, no? Lalo na kay gaganda na mga kasama ko ngayon. Ay nako boss, mapagbiro ka pala talaga. Hindi naman ako nagbibiro, iha eh. Ang gaganda at ang kikisig nyo naman talaga eh. Kung ganon, thank you po boss. Magaling din pumili ng mga empleyado ang asawa ko, no? Siniguro niyang magaganda at guwapo para maraming customer ang magpabalik-balik sa grocery natin. Ay, kumain na po tayo. Hindi ko alam kung tama ba ako o masyado lang akong OA mag-isip nung mga sandaling yon, Miss Winnie. Napapansin ko kasing ibang paraan ng pagtingin ni boss sa mga katrabaho kong babae at ganun din sa akin. Nahuli ko nga na kinindatan niya si Patricia ng isang beses pero mukhang kinilig naman ang babaeng yon sa ginawa ng boss namin. Doon nagsimula ang pagdududa ko sa bago naming amo. Hindi siya mapagkakatiwalaan kapag babae na ang pag-uusapan. May nakikita kasi talaga akong mali sa kanya.
Maya-maya pa, nagbukas ulit ng bagong pag-uusapan si boss at tungkol naman ito sa bilang ng mga empleyado niya sa grocery store. Magdaragdag tayo ng sales lady at bagger. Mukhang kulang kasi kayo eh. Po? Kung may kakilala kayong may experience na ganyan, mas mabuti. Sir, sa tingin ko po, sakto lang naman po ang mga empleyado niyo eh. Hindi naman po ganun kalaki ang grocery store para magdagdag pa ng mga iba. Baka po malugi tayo. Hoy, Dayan! Naririnig mo ba ang sarili mo? Bakit ka ba nakikialam sa desisyon ng boss natin, ha? Ikaw ba ang magpapasweldo, ha? Nagsasuggest lang naman ako, Patricia. At kailan pa nagkaroon ng karapatan ng empleyado na makialam sa desisyon ng boss, ha? Ang sabi ko, suggestion lang, hindi pangingialam yon. Ganun na rin yun, ano? Tumahimik ka na lang dyan. Ay, bobo talagang babae ito. Oo, tama na yan. Huwag na kayong mag-away, ha? Ito kasing si Dayan po, boss eh. Pakialamera. Salamat sa suggestion mo, Dayan. Huwag ka mag-alala. Alam ko naman ang ginagawa ko. Nanahimik na lang ako at nagpatuloy sa pagkain hanggang sa natapos na ako, Miss Winnie. Sobrang ingay ng table namin kasi nagdadaldalan at nagtatawanan ng lahat maliban sa akin. Nakasimangot lang yata ako kasi duda po ako sa ginagawa ng boss ko eh. Kung talagang alam niya ang ginagawa niya at pagpapatakbo ng negosyo niya. Nung nabubuhay pa kasi ang asawa ni Boss George, nabanggit niya sa akin na may balak siyang magbawas ng empleyado dahil hindi na kailangan sa grocery. Kaya lang naaawa naman si ma'am na may mawalan ng trabaho kaya hindi na niya tinuloy ang binabalak niya ng panahong yon. Kaya ngayon, Miss Winnie, hindi po ako mapalagay. Dahil sa halip na magbawas ng tao, magdaragdag pa talaga si boss ng mga makakasama namin. Hindi ko alam kung ano ba talaga ang gustong mangyari ng lalaking yon. Bumalik na po kami kagad sa grocery pagkatapos naming mananghalian. Naging normal naman po ang lahat ng pangyayari ng hapong yon at tulad ng dati, naroon pa rin ang pambubwisit sa akin ni Patricia. At pagkatapos po noon, umuwi na nga rin ako kagad kinagabihan. Oh, Dayan. Nandito ka na pala. Ang aga mo naman yata ngayon ah. Napaaga lang para hindi na mabwisit ng mga katrabaho ko ron. Hindi ka pa nasanay. Naku, ang mabuti pa, kumain ka na. Nagluto ako ng paborito mong kare-kare. Uy, talaga? Uy, ayos yan. Gutom na rin kasi ko eh. Tamang-tama. Magbihis ka na muna at saluhan mo kagad ako sa kusina, ha? Oo, sige Francis. Mabilis akong kumilos para magbihis. Naamoy ko na kagad ang luto ng boyfriend ko kaya nagmamadali na nga akong humakbang papunta sa kusina namin. Ipinaghain na ako ni Francis gaya ng nakagawian niya, Miss Winnie. Kumain na nga rin ako kagad habang nagkukwento sa kanya ng kung anong nangyari sa buong araw ko sa pinagtatrabahuhan ko. Hindi uso sa akin ang don't talk when your mouth is full. Mas gusto ko po kasing may conversation habang kaharap ang boyfriend ko sa hapagkainan at nasasabi ang lahat sa kanya tungkol sa ginawa ko maghapon. Magsasalita talaga ako kung kailan ko gusto kahit papuno ng pagkain ang bibig ko. Alam mo, nilibre kami ng boss ng lunch kanina. Boss? Sinong boss? Di yung asawa ni ma'am. Siya na kasi ang pumalit sa pwesto eh. Ganun ba? Kailan lang siya nagsimula, di ba? Kanina lang din. Gusto nga niyang mag-hire ng bagong sales lady at baggers eh. Totoo? Mabuti naman kung ganun. Ay, anong mabuti? Hindi mabuti yon, Francis. Hindi naman namin kailangan ng bagong katrabaho, ano? Sobra pa nga ang bilang ng mga empleyado niya eh. Mabuti yun, Dayan. Kasi mag-a-apply ako. Ano? Anong mag-a-apply? Nagbibiro ka ba? Hindi, seryoso ko no. Dati ko pang gustong pumasok dyan eh. Para maipagtanggol kita laban dyan sa katrabaho mong mainit ang dugo sa'yo. Kaya ko namang i-handle ang ugali ni Patricia, Francis. Hindi mo kailangan mag-apply sa isang grocery store. Sobrang layo nun sa natapos mong degree, no? Nurse ka, hindi bagger. Ay naku, Dayan. Nag-a-apply pa rin naman ako sa kung saan saang hospital eh. Habang naghihintay ako ng tawag, wala namang masama kung papasok muna ako sa ibang trabaho. Para may sideline income din ako, di ba? Pero kasi... Shh! Huwag ka nang tumutol. Papasukin ko ang trabaho mo para na rin makita ko ng harap-harapan kung paano ka tratuhin ang mga katrabaho mo dun. Lalo na yung boss mo.
Wala na po ako nagawa sa tigas ng ulo ng boyfriend ko, Miss Winnie. Pinayagan ko na lang siya kasi ayaw naman niyang magpapigil. Nung gabi ring yon, gumawa na ng application letter at resume si Francis. Kinaumagahan, formal na ngang nagpaskil ng hiring poster si Boss George. Nandun na rin ang requirements kaya kinuhanan ko yon ng litrato tsaka isinend sa boyfriend ko. Hindi nagtagal, dumating na si Francis para magpasa ng application letter at resume. Pwede pa naman kasing ihuli muna ang requirements. Pumunta siya sa opisina ni Sir para magpasa ng mga kailangang papeles. Hindi na kailangan ng seryosong interview kasi hindi naman yun malaking kumpanya na mahigpit ang kompetisyon sa bawat aplikante. Boyfriend mo yung nag-apply, hindi ba? Ay, ikaw na naman. Ano na naman bang kailangan mo sa akin ha, Patricia? Wala lang. Natatawa lang ako eh. Ano namang pakiko kung natatawa ka? Syempre may pakika no? Boyfriend mo ang nakakatawa eh. Imagine, nursing ang degree pero nandito at namamasukan bilang bagger. Sinong hindi matatawa doon ano? Kung masuntok ko na yung bunganga mo, tingnan natin kung matawa ka pa. Anong sinabi mo? Huwag mong pagtatawanan ng boyfriend ko dahil wala kang ideya sa mga pagsisikap niya sa buhay para lang matapos siya sa pag-aaral. Ikaw pa talaga na walang pinag-aralan nang nangungot siya sa isang college graduate ha? Hoy, excuse me. May pinag-aralan ako, no? Oo nga, hanggang elementary nga lang. Pasang-awa pa. At least, may trabaho pa rin ako kahit elementary lang ang natapos ko. Hindi gaya mo at sa boyfriend mo na mataas nga ang pinag-aralan pero dito pa rin sa grocery store pupulutin. High school graduate ka, hindi ba? At least, may boyfriend ako. Diba? Gwapo at matalino. Eh ikaw, meron ka ba nun? May yayakap ba sa'yo gabi-gabi tuwing malamig, ha? May hahalik ba sa'yo kada gising mo sa umaga? Wala, hindi ba? Kaya manahimik ka na lang dyan. Hay, ang yabang mo, ha? Eh kayang-kaya ko naman agawin sa'yo ang boyfriend mo. First of all, Patricia, mataas ang standard ng boyfriend ko. Dapat maging sobrang ganda at sexy ka muna. Eh tignan mo nga yung sarili mo. Mukha kang ang putik eh. Dayan, tapos na ako. Oh, Francis, mabuti naman. Diyan na nga kayo. Magsama kayong dalawa hanggang sa impyerno. Bye, sige na. Alis. Ano nangyari dun? Eh ano pa nga ba? Naghahasik na naman ng lagim. Si Patricia na ba yun, ha? Oo, siya nga yun. Talaga? Mas pangit pala siya sa personal, no? Ay nako, sinabi mo pa. Ay, teka, kumusta? Pasok ka na ba? Oo naman, no? Ako pa. Ay, talaga? Naku, mabuti naman kung ganon. Lunchtime mamaya sa labas ha. I-celebrate natin ang munting success na yan. Oo, sige. Hintayin ko na lang ang lunch break mo, ha? Malapit ka na rin naman mag-out, di ba? Talagang naghintay nga si Francis na mag-lunch break na ako. Doon lang siya sa labas kasi bawal sa loob maghintay ang hindi pa empleyado. Dumiretso na kagad kami sa paborito naming maliit na restaurant para sabay na kaming kumain. Hindi kasi ganun kamahal dun eh at sakto lang para sa minimum wage earners na kagaya ko. Tuwing magkasama kaming kakain ng boyfriend ko, madalas na siya ang nagbabayad. Pero sa pagkakataong pong yon, pinilit kong ako naman ang taya lalo na tagumpay niya ang sineselebrate namin ng araw na yon. Alam kong natatawa ang iba kasi hindi naman po dapat i-celebrate ang pagiging bagger na trabaho. Pero hindi naman po kasi yun tungkol sa pagiging bagger niya eh. Yun po pagkakataon na magkasama kami sa work kahit pansamantala lamang, Miss Winnie. Dayan, alam mo, may napapansin akong kakaiba dun sa boss mo eh. Boss natin. Ay, oo nga pala. Boss natin. Oh, bakit? Anong napapansin mo? Kanina kasi, may mga katrabaho kang pumasok sa opisina niya. Babae. Oh, tapos? Ewan ko ba, pero parang kakaiba yata ang titig niya ron eh. Dun sa dalawa, na head to foot talaga eh. Tapos, medyo matagal tumitig sa puwet at bandang dibdib. Ano? Sigurado ka ba doon? Oo naman. Masyado kasing halata eh. Ang totoo niyan, napapansin ko rin naman yun kay boss eh. Ano? Kailan pa? Nung una kaming nagkita dun sa sementeryo. Ano? Binabastos ka ba niya, Dayan? Hindi, walang ganon, Francis. Ano lang, napapansin ko lang na kakaiba siyang tumingin sa mga babae. Hindi lang sa akin kundi sa aming lahat ng mga empleyado niyang babae.
Bakit hindi mo sinabi kagad sa akin yan? Eh tamang hinala lang naman ako nun eh. Kahit na. Dapat sinabihan mo ako. Kung hindi ako pumasok dito sa trabaho mo, eh hindi ko pa sana malalaman na may pagkamanyak pala yung boss mo. Na boss ko na rin. Hay nako, ayoko na kasi ng maraming gulo, no? Hindi gulo ang tawag dun, Dayan. Mabuti na lang talaga at nandito na ako para bantayan ka. Pero pansamantala lang naman ako rito eh. Naku naman oh. Huwag ka nang mag-alala, Francis. Hanggang tingin-tingin lang naman si boss eh. Hindi naman siya nangahawak eh. Huwag mong nilalang ang hanggang tingin-tingin kasi diyan nagsisimula ang lahat. Huwag lang talagang lumampas ang lalaking yon kasi makikita niya talaga ang hinahanap niya. Huwag ka nang mag-alala. Kaya ko naman ang sarili ko. Hindi, Dayan. Lahat ng mapapansin mo pang malagkit na tingin sa'yo ng Boss George mo, sasabihin mo sa akin ha. Wala kang ililihim. Maliwanag ba? Ay, oo na. Sige na. Kinaumagahan noon, magsisimula na kagad si Francis sa unang araw niya sa trabaho kaya sabay na nga kaming gumising ng maaga para sabay na rin po kaming makapunta sa pagtatrabahuhan namin. Masayang-masaya ako noong mga sandaling yon dahil yun po ang unang beses na magkakasama kaming dalawa sa trabaho. Sobrang energetic ko nga po ng dahil doon. Kaya lang, sinong mag-aakala na bigla na lang masisira ang araw ko? Nagring po kasi ang cellphone ni Francis at nakita kong si nanay ang tumatawag sa kanya. Si Francis po talaga ang laging ginugulo ng nanay ko dahil alam niyang wala siyang chance na makausap ako kung sa akin siya tatawag. Siguradong hindi ko siya papansinin at hindi sasagutin ang mga tawag niya. Dayan, mama mo oh. Ano, sasagutin ko ba? Bahala ka, basta wag mong sabihing nandito ko. Sige. Hello po tita? Hello, Francis, iho. Ang tagal mo namang sagutin ang tawag ko. Pasensya na po ha. Medyo busy lang po kami. Si Dayan, pumasok na ba, ha? Ay, opo tita. Kaalis niya nga lang po eh. Ay, ganun ba? Sayang naman, hindi ko naabutan. Oo nga po eh. Kung sa bagay, kahit naman naabutan ko alam ko namang hindi pa rin niya ako kakausapin. Bakit po pala kayo napatawag tita? Wala naman, iho. Gusto ko lang sanang kumustahin ang anak ko. Inaalagaan mo ba siya ng maayos, ha? Huwag po kayong mag-alala tita. Ayos lang po si Dayan. Saka opo, inaalagaan ko po siya ng maayos. Ganun ba? Mabuti naman. Basta, iho, kung magkaproblema kayo lalo na sa pera, huwag kang magdadalawang isip na lumapit sa akin, ha? Naku, baka po magalit si Dayan sa akin yan. Di, wag mong sabihin sa kanya na tumulong ako. Salamat po tita. Pero ayos pa naman po kami. Natutustusan naman po namin ang pangangailangan namin sa araw-araw. Mabuti naman kung ganon, iho. Basta nandito lang ako palagi, ha? Huwag mong pababayaan ang anak ko. Opo, pangako po yan. Ibababa ko na po ito ha. May lakad pa po kasi ko eh. Oo, sige, iho. Mag-iingat ka. Pakikumusta mo na lang ako sa anak ko, ha? Pakisabi na lang na mag-iingat siyang palagi. Opo tita, makakarating po. Okay, bye. Ewan ko ba kung saan humuhugot ng lakas ng loob ang babaeng yan para kumustahin pa rin ang anak niyang matagal na niyang inabandona. Kahit pagbalik-balik ta rin mo pa ang mundo, hindi pa rin nun mababago ang katotohanan na siya pa rin ang nanay mo. Sa kasamaang palad, oo. Sana hindi na nga lang siyang naging nanay ko eh. Wala siyang pinagkaiba kay tatay. Hayaan mo na Dayan. Nangyari na nangyari. At least, natuto kang mabuhay nang walang suporta mula sa mga magulang. Patawarin mo na sila. Lalo na yung nanay mo. Ay hindi. Si tatay nga ang naunang magkaroon ng kabit pero gumanti rin naman si nanay at tuluyan na akong pinagpalit sa kabit niyang yon. Pareho lang silang walang kwenta. Ay nako. Huwag mo nang hayaang masira ang buong araw mo dahil dyan. Mabuti pa, bilisan mo ng kumilos kasi malapit na tayong malate. Oo, sige. Kumilos na nga lang ako, Miss Winnie. Pagdating namin sa grocery, bumungad sa amin ang sobrang lakas na boses ni Boss George. May pinapagalitan siyang empleyadong lalaki. Wala po akong ideya kung bakit kasi kararating pa lang namin ang oras na yon. Nagulat din po ako sa nakitang yon.
Ako tuloy ang nahiya sa ipinapakitang ugali ng boss namin kasi doon pa talaga siya na nermon, hindi sa kanyang opisina. Parang may halong pagpapahiya sa pinapagalitang empleyado. Mabuti na lang talaga at wala pang customer ng mga sandaling yon. Ang ganda naman ng bungad ko sa unang araw ng trabaho. Shh! Ano ba? Baka marinig ka. Ano bang problema niyang boss natin? Pwede niya naman pagalitan yung tao sa opisina niya eh. Bakit dito pa? Public humiliation na yan ah. Aba, malay ko. Hindi pa naman natin nababasa ang takbo ng utak niya, no? Napakawalang kwenta mo naman. Kung gaano kaitim yung balat mo, ganun din yung utak mo eh. Walang kakulay-kulay. Aba, discrimination na yung ginagawa niya. Porket negro yung empleyado, oh. Tignan mo. Hindi pwede ang ginagawa niya, Dayan. Oh, wala kang gagawin, Francis, ha? Huwag kang makikialam. Hindi, Dayan. Diyan ka lang sa pwesto mo ha. Lalapit lang ako sa kanila. Hoy, Francis! Ano bang gagawin mo? Hoy! Bumalik ka nga rito! Naku naman, ang tigas talaga ng ulo ng lalaking to. Gustuhin ko mang pigilan ng boyfriend ko, nakalapit na siya sa kinaroroonan ng boss namin at ng katrabaho naming mangyak-ngyak na sa kahihiyan habang pinapahiya ni Boss George. Kinakabahan ako kasi kilala ko po ang boyfriend ko eh. Wala siyang sinasanto hanggat alam niyang nasa tamang paninindigan siya. Ipagtatanggol niya ang dehado, lalo na't isang simpleng empleyado lamang ang pinapahiya at pinagagalitan ni Boss George noon. Kaya naman, wala na po akong nagawa kundi pinanood na lang siyang pigilan ng boss namin sa pamamahiya sa katrabaho namin. Mawalang galang na po boss ha. Pasensya na po. Pero nakakaya na po kasi sa mga empleyado nyo. Mabuti pa po. Doon nyo na po ituloy yan sa opisina nyo. At bakit ka naman nakikialam dito, bata ha? Hindi ba't ikaw yung bago kong bagger dito? Ako nga po yun. Ayun, ikaw nga. Kasi simula mo pa lang ngayon, nakikialam ka na sa pamamalakad ko. Hindi po sa nakikialam ako, boss. Kawawa naman po kasi yung tao. Napapagalitan nyo po sa harap ng ibang empleyado. Uy, ano ngayon? Gusto ko eh. Ano po kasi, baka may darating pong customer, nakakaya naman po. O di mahiya siya. Wala na akong pakialam doon. Tatanga-tanga kasi yan eh. Boss, di naman po yata tama yung ginagawa nyo eh. Hoy, bata! Ang lakas naman ng loob mong makialam kaagad ah. Gusto mo ba matanggal na kaagad sa trabaho mo kahit kasi simula mo pa lang ha? Naku po, pasensya na po kayo. Buti pa kumalma na po muna kayo. Huwag na kayong magwala rito, boss. May paparating na pong customer, oh. Ay, pasalamat kayo. Diyan kay Dayan at maganda siya ha. Nakakawala ng init ng ulo eh. Po? Ano pong sabi nyo? Wala. Wala yun. Dayan, pumunta ka muna sa opisina ko ngayon, ha? Bakit po? Basta, may uutos lang ako sa'yo. Ano pong iuutos nyo sa kanya, boss? Wala ka ng pakialam dun, bata. Magtrabaho ka na riyan at nandyan na magtuturo sa'yo kung anong gagawin mo. Boss, dito lang naman po sa baba ang trabaho ni Dayan eh. Cashier po siya eh. Marami pang ibang cashier dyan. Nag-aalala ka ba na kukulangin tayo sa cashier ha? Di mag-cashier ka rin ngayon kung gusto mo. Pero boss… Shh, sige na, Francis. Babalik din ako kagad. Magsimula ka na doon. Halika na, Dayan. Tinapunan ko na lang ng isang makahulugan tingin si Francis kasi halatang halata sa mukha niya na naiinis siya at nayayamot sa boss namin. Hindi na siya mapalagay kaya siniguro kong ayos lang naman ako. Gusto nga niya akong sundan pero pinigilan ko na lang siya kagad. Unang araw niya lang sa trabaho at kailangan niyang magpabilib sa boss namin para hindi siya kagad matanggal. Yun ang nasa isip ko ng mga oras na yon. Pagdating nga namin sa office, medyo kinakabahan na ako kung anong gustong iutos sa akin ni boss. Masama kasi ang kutob ko kaya inihanda ko ng sarili ko kung sakaling may gawin siyang hindi ko magugustuhan. Ano pong iuutos niyo sa akin, boss? Maupo ka muna, Dayan. Salamat po. Ano po bang kailangan niyo? Wala naman. Gusto ko lang sanang sabihin sa'yo na hindi ko gusto ang tabas ng dila ng lalaking kasama mo kanina ha. Kaano-ano mo ba yun ha?
Um, ano po, boyfriend ko po siya. Ganun ba? Kaya naman pala eh. Bakit po? Ano po bang problema? Pagsabihan mo yung boyfriend mo ha, ang pinakaayaw ko sa lahat, yung pinapakilaman ako. Lalo na kung baguhan pa. Pasensya na po kayo, boss. Ako na po ang humihingi ng dispensa para kay Francis. Hayaan niyo po, sisiguraduhin kong hindi na po mauulit yon. Siguraduhin mo lang ha. Kasi hindi ko gusto ang talim ng titig niya sa akin. Opo, boss. Pasensya na po talaga. Mabuti na lang talaga at maganda ka. Nawawala ang init ng ulo ko. Ano po? Sayang ka, Dayan. Ang ganda-ganda mo pero pumatol ka lang sa lalaking walang matinong trabaho. Sigurado ka na ba talaga sa taong yun, ha? Boss, bababa na po ako May trabaho pa po ako eh. Sige na po. Pinagpawisan ako ng malamig paglabas ko sa opisinang yon, Miss Winnie. Pero inayos ko na lang ang sarili ko bago ako bumalik sa counter para magtrabaho. Ayokong sabihin kay Francis ang mga pinagsasasabi ni Boss George sa akin kasi paniguradong magkakagulo silang dalawa ng boyfriend ko. Sinalubong naman ako kagad ni Francis ng maraming tanong pagbalik ko sa pwesto ko pero nagkunwari akong ayos lang ang lahat, Miss Winnie. Medyo matagal bago nakumbinsi ang boyfriend ko pero naniwala naman siya bandang huli at natahimik na rin at hindi na ako kinulit pa. Pagkatapos ng araw na yon, nag-out na kagad kami ni Francis. Dumaan muna kami sa palengke para bumili ng ulam, saka kami dumiretso sa apartment. Kinagabihan, hindi ko inakalang makakatanggap ako ng isang text message mula kay Boss George at talagang si Francis pa talaga ang nakabasa nun. Ano to? Tinatanong ka ni boss kung free ka bukas? Day off mo bukas, di ba? Oo. Bakit? Nag-text si boss sa'yo, oh. Niyayaya kang lumabas. Gago to ah. Ewan ko ba sa taong yan? Huwag mo na lang pansinin. Hindi pwedeng hindi pansinin ang mga ganitong bagay, Dayan. Ano namang magagawa natin kung ganyan ang amo natin? May magagawa tayo kung hindi natin ito babaliwalain. Alam mo pa kanina, may nakunan akong video ni boss at ni Patricia. Ha? Anong video? Kaninang hapon lang talaga to ah. Hindi mo napansin kasi busy ka sa customers. Oh, bakit? Anong meron sa dalawa? Si boss, hinihipuan niya si Patricia. Ano? Totoo ba yan? Oo nga. Na-videohan ko pa nga oh. Teka saglit ah. Papakita ko sa'yo. Heto. Mabilis akong lumapit kay Francis para tignan ang sinasabi niyang video. Yun ay video ni Boss George na hinihipuan si Patricia. Kinakabahan ako na na-excite. Medyo blurred yung video kasi naka-zoom siya pero makikita na kagad ang panghihipo ni Boss George kay Patricia. Napatakip na lang ako sa bibig ko dahil sa labis na gulat. Hindi ako makapaniwala sa nakita kong yun. Nakakaloka naman to. Mukhang mas malala pa yata si boss sa iniisip ko Mapanganib ang lalaking yun, Dayan. Mag-iingat ka talaga sa kanya ha. Oo, Francis. Grabe. Hindi ako makapaniwalang nagawa niya kagad yan kahit kay bago-bago pa lang niya sa trabaho. Paano na lang kaya kapag tumagal na siya? Nag-aalala ako para sa'yo, Dayan. Maghanap ka na lang kaya ng ibang trabaho. Ay nako, hindi naman ganun kadali yun Regular na ako sa trabahong ito kasi medyo matagal-tagal na ako rito. Medyo mataas na rin ang sahod ko. Mahirap kung aalis ako rito. Magsisimula na naman ako sa umpisa. Oo, pero sa ganung paraan, mas malayo ka sa panganib. Hindi natin alam kung ano pang kayang gawin ni Boss George sa mga empleyado niyang babae. Hayaan mo, Francis. Magdodoble ingat naman ako sa kanya Tsaka isa pa, nandyan ka naman para bantayan at protektahan ako Oo nga, pero alam mong pansamantala lang ako ron, di ba? Kung matanggap na ako sa hospital na pinag-a-applyan ko, aalis na ako sa grocery store. May iiwan ka na ron. Walang masamang mangyayari sa akin, Francis. Mag-iingat ako ng husto sa boss natin. Hindi po kumbinsido ang boyfriend ko pero wala na siyang nagawa pa kundi hayaan na lang ako, Miss Winnie. Kinaumagahan, day off ko kaya sa bahay lang po ako. Si Francis may duty sa aming dalawa kaya ipinagluto ko na lang siya at ginawa ng baon para hindi na siya kakain sa labas. Hindi na siya bibili pa at gagastos para sa kakainin niya.
Pagkatapos po ng araw na yon, may pasok na rin po ako. Sabay ulit po kaming pumasok ng boyfriend ko at payapa na sanang magtatrabaho pero nakalimutan kong may kontrabida nga pala sa buhay ko. Oh, bakit kaya pinayagan ni boss na makapasok dito yung boyfriend mo? Bawal naman sana na magkasama sa trabaho ang magkarelasyon, di ba? Hindi naman ito malaking kumpanya para sumunod sa patakaran na yan, Patricia. Kahit na, nakakapagtaka talaga kung bakit nakapasok si Francis dito eh. Hindi kaya… Ano? Anong hindi kaya ano? Hindi kaya ginamitan mo si boss ng dirty ways mo para matanggap ang boyfriend mo? Anong dirty ways ang pinagsasasabi mo dyan? Alam mo na yon, Dayan. Kahinaan ni boss yon eh. Sa kama mo siguro siya kinausap, ano? Hoy Patricia, mag-ingat-ingat ka dyan sa mga pinagsasasabi mo ha. Ang sama ng tabas ng dila mo eh. Oh, bakit? Tama naman ako eh, no? May tama ka lang sa utak. Porkit nahipuan ka ng boss natin eh, ganyan ka na kagad mag-isip? Anong sinabi mo? Tama ka ng rinig. Alam kong nahipuan ka ni boss, pero mukhang okay lang naman yata sa'yo eh, hindi ba? Hindi mo alam kung anong pinagsasabi mo, Dayan. Talaga ba? Hindi ko gusto yon. At saka, ano? Bakit ka nauutal ha? Yun lang ang nakita mo. Pero may nangyari pang mas malala pa ron. At hindi lang ako, Dayan. Hindi lang ako ang nahipuan kundi may iba pa sa mga katrabaho natin. Pwede ba akong sumali sa usapan nyo, ha? Nagulat ako nang biglang sumulpot si Francis sa harapan ko kahit medyo malayo sa pwesto ko ang pwesto niya. Nagtanong kaagad ang boyfriend ko kung ano pang nangyari, pero hindi na nagsalita pa si Patricia at nagmamadali na siyang bumalik sa pwesto niya. Naiwan tuloy kaming dalawa ni Francis na kinakabahan sa nalaman namin, Miss Winnie. Hindi namin alam kung ano pang ibig sabihin ni Patricia sa sinabi niyang may mas malala pa sa panghihipong ginawa ni Boss George. Ang pinagtataka ko lang kung bakit mukhang nananahimik lang ang babaeng yun at hindi nagrereklamo sa ginawang pang-aabuso sa kanya ng amo namin. Pagdating ng lunch break, sabay kaming kumain ni Francis sa stockroom. Hindi lang kami ang nandoon kundi ang iba pang mga empleyado. Doon kami kumakain kapag may baon po kaming pananghalian eh. Abala lang ako sa pagkain nang may biglang isumbong si Francis sa akin. Tiniyak niyang mahina lang ang boses niya para hindi marinig ng mga katrabaho naming nandoon. Dayan, narinig ko kanina yung isang sales lady nyo eh. Oh, bakit? Anong sabi? Paubos na raw ang stocks natin, pero hindi pa nagpapasupply si boss. Oh, yun lang pala eh. Akala ko naman kung ano. Hindi nila lang yun. Kasi di ba sinabi mo na hindi ka tiwa-tiwala si Boss George na mag-handle ng negosyo nila? Oo, sinabi ko nga yun. Hindi naman kasi businessman si Boss George eh. Malayo sa pagnenegosyo ang trabaho niya sa abroad. Ewan ko kung anong trabaho niya, basta alam ko walang kaugnayan yun sa pagnenegosyo. Paano kung biglang malugi tong grocery na to dahil sa pamamahala ni boss? Wag naman sana. Marami kaming mawawala ng hanap buhay kung mangyari yun, ano? Sana nga, ayusin ng lalaking yun ang pamamalakad sa grocery na pinaghirapang buuin ng namatay niyang asawa. Ay, oo nga. Sana nga. Nang matapos ang usapan namin, sakto namang tumunog ang cellphone ni Francis. Unregistered phone number lang yun, kaya pasimple niya lang sinagot. Pero biglang nanlaki ang mga mata ng boyfriend ko. Kinabahan tuloy ako hanggang sa nalaman kong HR yun ng hospital na pinapasukan niya at pinababalik na siya para sa final interview. Ewan ko kung bakit may final interview pa sa kanila, kadalasang isahang interview lang naman ang sinasagawa. Tuwang-tuwa naman ako dahil doon. Nagpaalam na muna si Francis sa boss namin na liliban muna sa trabaho dahil sinabi niyang may aasikasuhin lang siya. Pumayag naman kagad si boss kaya umalis na rin ang boyfriend ko pagkatapos magpaalam sa akin. Sandamakmak na habilin pa ang iniwan niya sa akin tungkol sa pag-iingat ko kay Boss George. Pagbalik ko sa trabaho, dumaan muna ako sa opisina para mag-time in sa hapon. Ganun lagi ang ginagawa namin sa opisina. Magta-time in at mag-out. Habang ginagawa yun, nagulantang ako nang makita ko si Patricia na hinaharas ni boss. Nakapasok ako kasi mukhang nakalimutan yata ni boss na ilak ang pintuan niya. Ano ba, boss? Bitiwan mo nga ako? Huwag ka nang magpakipot pa, Patricia. Ginawa na natin to, di ba? Gawin natin ulit. Anong ginagawa mo, boss? Dayan? Dayan,
Bitiwan mo siya! Bakit ko naman gagawin yun, ha? Dahil sisigaw ako rito at malalaman ng lahat ng empleyado ang kababuyan mo! Malalaman? Bakit? Hindi mo ba alam na rin nilang lahat, ha? Ano? Anong ibig niyong sabihin? Nabibili ng pera ang lahat na yan. Pera ang nagpapatahimik sa mga tao. Hindi ako makapaniwalang ginagawa niyo ito. Umalis na tayo rito, Dayan! Tara na! Gusto ko pa sanang makipagsagutan kay Boss George pero hinila na ako ni Patricia palabas ng opisina ng amo namin. Paglabas namin, iniwan niya lang ako ron at nagtuloy-tuloy siya sa pagtakbo kaya sinundan ko siya hanggang sa makalabas kami sa grocery store. Doon pumunta si Patricia sa backyard. Sinundan ko pa rin siya kahit mukhang ayaw niyang may kasama ng mga oras na yon. Pero hindi ko po siya tinantanan. At pagdating ko nga doon, Miss Winnie, nakaramdam ako ng awa sa babaeng laging umaaway sa akin kasi bumuhos na ang luha niya at walang hintong pag-iyak. Hinayaan ko muna siyang umiyak ng umiyak hanggang sa kumalma siya, tsaka ako lumapit ng tuluyan. Gusto ko siyang kausapin, tutal may oras pa naman kami bago magsimulang muli sa pagtatrabaho. Patricia? Dayan? Bakit ka nandito? Pasensya na kung sinundan kita, ha? Umalis ka na! Hindi, kailangan mo ng karamay ngayon. Hindi ko kailangan yon. Hindi kita kailangan! Patricia, alam kong hindi tayo magkasundo sa lahat ng bagay. Pero usapang karapatan ng babae kasi ito eh. Hayaan na lang ba kita rito, ha? Huwag ka na nga makialam pa, Dayan! Anong wag makialam? Minumolestya ka ng boss natin, oh. Mananahimik ka na lang ba, ha? Hindi ikaw ang mawawalan ng trabaho kundi ako. Kaya wag mo na akong pakialaman pa. Hindi ka magsusumbong sa otoridad? Eh bakit? Tsaka ka lang ba magsusumbong kung naghahasa ka na? Hindi mo alam kung anong mga pinagsasabi mo, Dayan. Ikaw ang hindi alam ang sinasabi. Ano bang pinantatakot sa'yo ng lalaking yun para manahimik ka ng ganyan, ha? Ito lang ang trabaho ko. Pinaghirapan kong makapasok sa trabahong ito kahit sales lady lang ako, no? Alam mo, hindi talaga kita maintindihan. Lahat kayong mga babaeng empleyado rito, hindi ko alam kung anong pinaggagawa ni boss sa inyo. Pero napakatanga nyo sa parting pinili nyo lang manahimik. Binabalaan kita, Dayan. Wala kang gagawin. Mananahimik ka rin kagaya naming lahat. Naiintindihan mo ba, ha? Sasagot pa sana ako pero tumakbo na si Patricia papasok sa tindahan, Miss Winnie. Napabuntong hininga na lang ako, tsaka sumunod sa kanya. Wala ako sa sarili ko ng hapong yon dahil sa malalim na pag-iisip. Hindi ako makapag-concentrate sa trabaho ko. Buti na lang talaga at hindi ako nagkamali sa mga ginagawa ko. Pag-uwi ko kinagabihan, sobrang nagulat ako nang makitang nandun si nanay sa apartment. Kausap si Francis. Hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman ng mga sandaling yon. Hindi ko alam kung kanino ako dapat magalit. Kay nanay ba dahil nagpakita ulit siya sa akin? O sa boyfriend ko dahil pinapasok niya sa apartment namin ang isa sa mga taong kinamumuhian ko ng husto. Anong ibig sabihin nito, Francis? Bakit nandito ang babaeng yan? Dayan, relax ka lang muna. Magandang gabi sa'yo, anak. Maupo ka muna. Bakit ba kayo nandito? Anong ginagawa niyo rito? Hindi ba't nasa malayong lugar kayo? Kadarating lang ng nanay mo mula sa mahabang biyahe, Dayan. Hindi pa siya nakakapagpahinga. Pagpahingayin muna natin. Wala akong pakialam. Bakit dito dumiretso ang babaeng yan? Anak, huwag mo nga akong tawaging anak. Ang sakit sa tenga pakinggan. Dayan, ano ba? Anong kailangan mo't bumalik ka rito? Nabalitaan ko kasi ang mga pangyayari sa trabaho mo, anak. Nag-aalala ko sa'yo kaya pinuntahan kagad kita. Ganyan ka ba kachismosa, ha? Kanino mo naman nalaman yan? Pasensya na, Dayan, ah. Nabanggit ko sa nanay mo nung nakaraan eh. Oo nga naman. Kanino pa nga ba niya malalaman? Siyempre, di sa'yo. Anak, nandito ako para protektahan ka. Sabihin mo lang sa akin kung anong kailangan kong gawin. Hindi ko kailangan ng peke mong proteksyon, Lucia. Dayan, igalang mo naman ang nanay mo. At bakit? Anong gusto mo? Tawagin ko ulit siyang inay, ha? Hindi niya deserve yon. Mula nung iniwan niya ako, wala na akong nanay. Anak, alam ko kung gaano kalaki ang galit mo sa akin. Pero hayaan mo sana akong bantayan ka ngayon. Alam mo kung anong kaya kong gawin para protektahan ka mula sa mga taong katulad ng boss mo, iha.
Ano, gagamitin nyo na naman ang kulam gaya ng lagi nyong ginagawa tuwing may kaaway kayo, ha? Kung yun ang paraan para maturuan ng leksyon ng manyakis mong boss, yun ang gagawin ko. Wala kayong gagawin at uuwi na kayo kung saan man kayo nakatira ngayon. Nakakahiya naman sa bago nyong pamilya. Nagpaalam na ako sa kanila na magbabakasyon muna ako rito, anak. Talaga? Ang kapal naman ng mukha nyo? Nagpaalam ba kayo sa akin na dito kayo pansamantalang titira? Dayan, wala namang problema sa akin yun eh. Hayaan mo na muna ang nanay mo rito. Tumahimik ka nga dyan, Francis. Isa ka pa eh. Gusto ko lang naman tulungan ng nanay mo eh. Sa mga taong kagaya ni Boss George. Mahihirapan talaga tayong turuan siya ng leksyon kung idadaan natin sa legal na paraan. At tapos ano, nagkasundo talaga kayo ng babaeng yan para kulamin ang manyakis nating amo? Dayan, kasi nga naman Tumahimik ka nga. Masakit ang ulo ko ngayon. Gusto ko nang magpahinga. Alam kong gusto pa akong kausapin ng nanay ko pero hindi ko na po siya pinansin pa. Maaga na nga ako natulog nung gabing yon pagkatapos kong maghapunan. Tinuring kong parang hangin lang ang nanay ko, Miss Winnie. Ni ayaw ko siyang tignan kasi lalo lang akong magagalit sa kanya. Kinaumagahan, tsaka lang nasabi ni Francis sa akin na natanggap na raw siya sa ospital kaya sobrang saya ko. Magsisimula na siya sa susunod na linggo, kaya 1 linggo na lang ang natitira para manatili siya sa grocery store. Kinausap din ako ng walang kwenta kong nanay bago pa kami makaalis ni Francis sa apartment. Ano na naman ang sasabihin nyo? Bilisan nyo na at baka malate kami ng boyfriend ko. Anak, pag-isipan mo sana ang sinabi ko kagabi. Ang alin? Yung pangkukulam nyo? Oo, iha. Wala kayong gagawin. Huwag niyong dalhin dito sa apartment namin ang pagiging mangkukulam nyo. Pero anak, alam kong nagkasundo kayo ni Francis tungkol dyan. Sang-ayon siya sa gusto niyong mangyari. Hindi siya natatakot dahil may lahi rin siyang mangkukulam. Pero wala sa kanyang desisyon dito kundi nasa akin. Hindi niyo gagamitin ang malademonyo niyong kakayang yan. Pero paano kung may masamang mangyari sa iyo, ha, anak? Walang mangyayari sa akin. Kung meron man, wala na kayong pakialam doon. Wala kayong karapatang makialam sa buhay ko mula nang iniwan niyo ako at sumama kayo sa kabit niyo. Hindi nakapagsalita ang nanay ko ng dahil doon, kaya tinawag ko na si Francis para makaalis na kami. Hindi ko kayang makita palagi ang babaeng nag-abandona sa akin nung wala pa akong muwang sa takbo ng mundo. Sobrang bata ko pa noon. Wala siyang ideya kung gaano kahirap ang pinagdaanan ko mula nung iniwan niya ako. Ni hindi siya nangumusta, kaya ngayong nagbalik siya, tama lang naman sigurong maramdaman ko ang matinding galit na ito. Kinausap ko si Patricia noong nagkaroon ako ng bakanting oras, Miss Winnie. Uuna kasi ang desisyon kong ireklamo ang boss namin. Kasi kung hindi ko gagawin yun, baka ako nang susunod niyang biktimahin. May ebidensya naman ako kahit papano, kaya malaki ang chance kong pakinggan ako ng otoridad. Ano? Talagang makikialam ka na naman? Pakialamera ka talaga, no? Hindi tayo magkatulad, Patricia. Wala kang paninindigan bilang babae. Hindi ko alam kung binayaran ka ba na manahimik ka lang o ano pero hindi mo ako mapipigilan, ano? Magsusumbong ako. At bakit? Nangyari na ba sa'yo ang nangyari sa amin, ha? Hihintayin ko pa bang mangyari yon bago ako kumilos? Kung ganon, hindi mo pa nararanasan sa kamay ng manyak nating amo ang nangyari sa akin dito. Kaya wala kang karapatang magreklamo dahil kami ang mapapahiya at hindi ikaw. Ano ba, Patricia? Mag-isip ka nga ng mabuti. Uunahin mo pa talaga ang kahihiyan kaysa kapakanan nating lahat dito? Hindi ka mananalo sa boss natin, Dayan. Marami siyang kapit sa batas. Walang mangyayari kung hindi natin susubukan, Patricia. Kung wala kang balak kumilos, bahala ka. Buhay mo yan eh. Pero ako, gagawin ko ang lahat na makakaya ko para matigil ang pambabastos ng lalaking yon. Hindi na nga ako napigilan pa ni Patricia, Miss Winnie. Ilang araw ang lumipas, inireklamo ko si Boss George sa mga otoridad. Hindi ko ginawa yun ng mag-isa lang. Bago kasi ako kumilos, inuna ko munang kumbinsihin ang iba pang mga kasamahan na babaeng empleyado na magreklamo na rin sila. Nakumbinsi ko po sila, maging ang mga lalaking may malasakit na nakasaksi sa kababuyan ni Boss George. Malakas na po ang puwersa ko bago ko kumilos. Dahil sa hakbang kong yun, nagkaroon ng pansamantalang pananagutan sa batas ang boss namin.
3 araw siyang hindi nakapasok sa trabaho ng dahil doon. Nagkaroon kaming lahat ng pag-asa dahil naging maganda ang usad ng reklamo naming lahat. Isang araw, last day na ni Francis sa grocery kasi magsisimula na siya sa ospital. Nasa CR ako noon at umiihi nang biglang may narinig akong malakas na kalabog ng pintuan. May pumasok at nang makita ko kung sino yon, nanlaki po ng sobrang mga mata ko, Miss Winnie. Boss George? Walang iya ka, Dayan. Pinaiya mo ako sa mga tao. Ikaw pa talaga nagreklamo. Sa kabila ng lahat, ikaw ang hindi ko pa naikakama dahil lang hirap mong kausapin. Layuan mo ako, boss. Hindi. Pinaiya mo na rin lang ako. Mabuti pang gagawin ko na lang sa'yo ngayon ang matagal ko nang gustong gawin. Huwag kang lalapit sa akin. Yan! Manlaban ka. Yan ang gusto ko eh. Tulong! Tulungan niyo ako! Sino naman ang makakarinig sa'yo rito? Nasa CR tayo ng stockroom. Malas mo lang at dito mo pa talaga napiling umihi. Ngayon, matitikman na rin kita. Hindi! Lumayo ka! Nilak ni boss ang pinto kaya nahihirapan akong makalabas kagad doon. Lalo na't hinahawakan niya rin ako. Nagpumiglas ako ng sobra at sigaw ako ng sigaw, Miss Winnie. Pero ang lakas ng pagkakahawak niya sa akin. Sinusunggaban niya ako ng halik habang ginagawa ko naman ang lahat para iwasan yun. Tahimik akong nanalangin na sana may dumaan sa stockroom para marinig ako. Nagsimula na akong umiyak na halos mapunit na ni boss ang damit ko. Hanggang sa inumpog ni boss sa sementong dingding ang ulo ko. Sa sobrang lakas nun, unti-unti akong nawalan ng malay at hindi ko na alam kung anong nangyari pagkatapos nun. Nagising na lang ako na nandun na ako sa isang purong puti na silid. Teka, nasan ako? Patay na ba ako? Dayan, salamat naman at nagising ka na. Dayan, anak ko, tinakot mo kami. Akala namin mawawala ka na sa amin. Anong nangyari? Nasaan ako? Nasa ospital ka. Ganun ba? Patawarin mo ako, Dayan. Patawarin mo ako. Kasalanan ko ito eh. Kasalanan ko. Papatayin ko ang lalaking yon, iha. Patawarin mo ako pero hindi mo na ako mapipigilan pa ngayon. Pasensya na, Dayan, ha? Nahuli kami ng dating. Patricia, ano ginagawa mo rito? Ano bang nangyari? Bakit ang sakit ng katawan ko? Si Boss George, hindi ko siya hahayaang mabuhay pa. Papatayin ko siya. Hindi nila sinasagot ang tanong ko kaya kinutuban na ako. Bigla na akong napahagulgol ng iyak kasi alam ko na kung ano ang nangyari, Miss Winnie. Hindi na nila kailangan sabihin pa sa akin yon. Sobrang sakit ng pagkababae ko kaya nadurog ang puso ko nang mapagtanto kong napagtagumpayan ng demonyo naming boss ang gusto niyang gawin sa akin. Nakuha niya ang pagkababae ko, ang virginity ko na hindi ko ibinigay kay Francis kahit ilang taon na rin kaming live-in kasi iniingatan ko yon para sa honeymoon namin balang araw. Lahat ng pangarap kong yon naglaho na lang bigla para akong natulala ng wala sa oras. Dayan! Bakit ka nandito? Hindi ko rin alam. Galit dapat ako kasi nawalan ako ng trabaho eh. Kung ganon, magalit ka hanggat gusto mo. Wala na akong pakialam. Hindi ako galit sa'yo kundi kay boss. Alam kong alam mo na may nangyari sa amin. Hindi lang ako kundi kaming mga katrabaho mong babae. Nanahimik kami kasi binayaran kami ng malaking halaga ng pera eh. Ano? Kaya pala ayaw mong magsumbong ako kasi mawawalan kayo ng ganyang klaseng kabuhayan. Hindi naman namin inakalang magiging marahas si boss sa'yo. Ikaw lang ang pinagsamantalahan niya sa ating lahat. Siguro dahil hindi ka madaan sa santong bayaran. Tumahimik ka, Patricia! Hindi ako nandito para awayin ka, Dayan. Gusto lang naman kitang damayan eh. Hindi kita kailangan ngayon. Dayan, kung kakasuhan mo si boss, sabihin mo lang ha. Handa akong tumistigo. Hindi na ako nakasagot dahil galit pa rin ako, Miss Winnie. Umalis na si Patricia pagpasok ni Francis sa hospital room kung saan ako nakakonfine. Bagsak ang balikat ng boyfriend ko at halatang walang tulog. Parang anumang oras bigla na lang siyang hahagulgol ng iyak sa harapan ko.
Ibinalita ni Francis sa akin na nasa presinto na raw ngayon si boss. Kasalukuyan siyang nakakulong pero pwede pa rin siyang makapagpiyansa. Ilang araw akong nakahilata sa ospital at ilang araw din akong hindi nakapasok sa trabaho. Hindi ko alam kung may trabaho pa ba akong babalikan. Ang nanay ko naman bumalik sa apartment at ginawa ang dapat niyang gawin. Alam ko na kung anong ibig sabihin nun. Magsisimula na siyang kulamin ang manyak kong amo. Kumusta na ang pakiramdam mo, Dayan? Medyo bumubuti na. Mabuti naman kung ganon. Bakit pala nandito ka pa? May pasok ka na sa ospital, hindi ba? Hindi muna ako pumasok mula ng first day kailangan kitang bantayan dito Naku, hindi magandang record yan para sa'yo. Nakailang absent ka na kagad sa first week mo pa lang. Ayos lang yon. Mas importante ka kaysa sa trabaho ko. Anak? Oh, nandito na pala ang nanay mo. Mag-usap muna kayo ha. Doon lang muna ako sa labas. Ayaw ko sanang palabasin si Francis pero nagtuloy-tuloy na siya sa paghakbang kaya wala na akong nagawa pa, Miss Winnie. Hindi po ako kumibo. Hindi ko tinapunan ang tingin ng nanay ko. Hinintay ko lang siyang magsalita dahil wala rin naman po akong balak makipagkwentuhan sa kanya. Dayan, anak, kapag makalabas ka na rito, gusto mo bang sumama sa akin sa presinto? Puntahan natin ang demonyo mong boss. At bakit ko naman gagawin yon? Ayaw mo bang makita ko anong ginawa ko sa kanya, ha? Bakit? Papatayin mo na ba? Wala akong balak gawin yon ng ganun kadali, anak. Pahihirapan ko muna ang taong yon at sisiguraduhin kong magdurusa siya sa bawat sandaling nabubuhay pa siya. Bahala kayo kung anong gusto niyong gawin sa kanya. Wala na akong pakialam pa ron. Gusto mo bang makita ang taong yon, anak? Alam kong mahirap makita ulit ang taong sumira sa pagkababae mo. Pero kung makita mo ang kalagayan niya ngayon, baka makatulong yun sa'yo. Makatulong para saan? Pinahirapan ko siya ng husto. Ibinigay ko sa kanya ang pinakamasakit at pinakamalakas na kulam. Kung makita mo ang kalagayan niya ngayon, baka makatulong yun para gumaan ang pakiramdam mo. Pag-iisipan ko. Hindi lumampas ang ilang oras ng pag-iisip ko tungkol doon. Nakapagdesisyon kagad ako na pumunta sa presinto para makita kung paano siya pinahirapan ng nanay ko. Noong nakalabas na nga ako ng ospital, sa presinto po kagad ako dumiretso. Sa umpisa, sobrang bilis ng pintig ng puso ko dahil sobrang fresh pa po ang trauma para sa akin Pero habang lumilipas ang ilang minuto, napalitan ng matinding galit ang takot na nararamdaman ko noon. Nagbunyi rin ang kalooban ko nang makita kong tumalab nga sa lalaking yon ang pangkukulam ni nanay. Nagmukha na siyang parang may ketong dahil sa pagkakasira ng balat niya. Nanahimik lang ako sa tabi habang hawak ni Francis ang kamay ko. Si nanay ang nakipag-usap kay Boss George. Sino ka? At anong ginagawa mo rito? Nakikita mo naman siguro kung sinong kasama ko, hindi ba? Oh, nandito pala ang pinakamaganda at pinakamasarap kong empleyado. Hayop ka! Tita, kumalma lang po kayo. Baka palabasin tayo ng mga pulis dito. Pagsisisihan mo ang ginawa mo sa anak ko, George. Bukod sa sisiguraduhin naming makukulong ka, magdurusa ka rin sa mga kamay ko. Bakit? Sa isang mahirap na kagaya nyo? Tingin nyo kaya nyo kung ipakulong ha? Makulong ka man o hindi, sisiguraduhin kong higit pa sa bilangguan ang sasapitin mo. Ipatitikim ko sa iyo ang lasa ng impyerno. Ang tapang mo naman, tanda. Bakit? Ano bang kaya mong gawin laban sa akin, ha? Ano sa tingin mo? Yang nangyayari sa katawan at kalusugan mo ngayon, tingin mo, saan kaya nanggaling yan? Ano? Huwag mo sabihin sa aking mangkukulam ka. Kinukulam mo ako? Ito ang tatandaan mo, George. Hinding-hindi kita titigilan hanggat hindi ka malagutan ng hininga. Pero dadahan-dahanin ko muna yon para mas malasap mo ang sakit. Mangkukulam ka! Mangkukulam! Magbabayad ka sa ginawa mo sa anak ko! Magbabayad ka! Tayo na po. Umuwi na tayo. Hoy, tanda! Dayan! Humanda kayo kapag nakalabas ako rito! Babalikan ko kayong lahat!
Papatulan pa sana ng nanay ko ang lalaking yon, Miss Winnie, pero pinigilan ko na lang siya. Kahit tinapangan ko na ang sarili ko, nangihina pa rin po talaga ako na makita ang lalaking humamak sa akin. Kahit gaano ako kagalit sa kanya, natatalo pa rin po ako ng panghihina. Kinagabihan, matutulog na po sana ako pero hindi ko inakalang makatanggap ng isang text message. Unknown number ang nakalagay pero alam ko na kagad kung kanino nang galing yon. Nakalabas na ako, papatayin ko kayo ng nanay mo. Yun ang laman ng text kaya nanginig po ako sa takot. Napansin yun ni Francis at mabilis niyang tinignan ang laman ng message. Anak ng putya oh! Nakalabas na kagad siya? Sino? Si George? Opo, pinagbantaan niya na po ang buhay niyong mag-ina. Hindi na nakapagtataka yan. Nasa panganib na po ang buhay niyo ni Dayan, tita. Kung ganon, lalakasan ko pa ang pagpaparusa ko sa kanya. Sa kwarto lang ako, ha iho? Huwag niyo akong iistorbohin ngayong gabi. Hindi ko maiwasang matakot. Hindi ko alam kung gaano kahalang ang kaluluwa ng lalaking binangga namin, Miss Winnie, pero isa lang ang sigurado ko. Tuluyang nasa panganib na talaga ang buhay namin. Hindi na ako mapakali ng gabing yon. Hindi ako makatulog kaya hinintay kong matapos ang pangkukulam ng nanay ko. Pati si Francis, hindi na rin po nakatulog. Ilang oras ang lumipas, lumabas na ng kwarto si nanay at napansin kong nangihina siya. Yon ang unang beses na makita ko siyang nanghina nang dahil po sa kulam. Kaya nakapagtataka talaga. Hindi ko maiwasang magtanong dahil nararamdaman kong medyo nag-aalala ko kahit galit pa rin po ako sa kanya. Anong nangyari sa inyo? Bakit parang namumutla yata kayo? Tita, ayos lang po ba kayo? Ayos lang ako. Pero ano po? May kumakalaban sa akin. Kumakalaban? Anong ibig niyong sabihin? Si George, may tumutulong sa kanya na mangkukulam din para labanan ng sumpang ibinigay ko sa kanya. Ano? Malakas ba yon? Malakas, anak. Pero hindi siya magtatagumpay laban sa akin. Sino kaya ang taong yon? Ang bilis naman yata niyang makahanap ng tutulong sa kanya. Hindi yun imposible. Kasi marami mangkukulam sa lugar natin, Dayan. Ano na ngayon ang gagawin natin? Huwag kang mag-alala, anak. May alas pa ako para hindi matalo sa kulam na ito. Alas? Anong alas? Anak, basta magtiwala ka. Huwag ka nang magtanong. Hindi mo rin maiintindihan ang bagay na yon. Magtiwala ka lang sa akin na kaya ko ang gagawin kong ito. Nagtiwala po ako sa nanay ko dahil alam kong malakas ang kakayahan niya. Nabanggit nga niya dati na siya ang pinakamalakas na mangkukulam sa angkan namin. Ewan ko lang sa ibang angkan namin, Miss Winnie. Pinapatanong ko na rin kay Francis sa angkan niya kung nasa kanila ba ang tumulong kay Boss George kasi kung mga kamag-anak nga niya yon, hindi kami magkakaproblema. Mapapakiusapan namin na itigil na ang pakikipaglaban sa nanay ko. Kinaumagahan, pinapasok ko na sa trabaho si Francis. Kami na lang muna ng nanay ko ang naiwan sa apartment. Wala na siyang ibang ginawa kundi lutuan ako ng kung ano-ano. Ilang beses niya rin akong sinubukang kausapin pero madalang lang akong sumasagot hanggang sa naging emosyonal na siya. Anak, alam kong sobrang laki ng galit mo sa akin pero sana hayaan mo kong makabawi sa'yo. Hindi ko na ho kailangan yon. Malaki na ako. Kaya ko nang mag-isa. Alam ko naman yon, Iha. Pero gusto ko lang sanang punan ang pagkukulang ko sa'yo bilang nanay mo. Bakit ho? Anong tingin niyo sa akin? Robot? Na pagkatapos niyo akong iwan ng ganun-ganun lang? Tingin niyo, ganun na lang din kadaling bumawi? Patawarin mo sana ako, anak. Kung ganun lang sana kadaling magpatawad, ginawa ko na. Pero wala kayong alam kung anong pinagdaanan ko para mabuhay sa mundong ito. Pwede ka bang magkwento sa akin kung anong nangyari sa'yo pagkatapos kong umalis, ha? Wala ni isa sa mga kamag-anak natin ang tumulong sa akin. Pati si lolo at lola na nabubuhay pa noon, wala silang ginawa. Walang naawa sa akin. Pasensya ka na talaga, anak. Sobrang sama ko talaga noon. Ilang taon akong nagpalaboy-laboy hanggang sa kung saan-saan na lang ako nanilbihan para makakain lang at mabuhay. Pero nakapag-aral ka ba?
Malamang hindi. Hindi nga ako nakapagtapos eh. Nasanay na lang ako na ganun ang buhay ko hanggang sa nagdalaga na ako at nakilala ko si Francis. Siya lang ang nagligtas sa akin. Malaki ang utang na loob ko sa batang iyon. Babawi ako sa iyo, anak. Hindi mo alam kung anong sinasabi niyo. Pati nga ang tawagin kayong nanay. Nanginginig na ako eh. Alam ko yun, anak. Hindi kita masisisi doon. Pero sana alam mong nagsisisi ako ng sobra sa pag-iwan ko sa iyo noon. Kahit lumuha ka pa ng dugo sa pagsisisi nyo, hindi nyo na may babalik pang dati. Tsaka isa pa, nagpapasalamat nga ako sa inyo na iniwan nyo ako eh. Nang dahil doon, natuto akong tumayo sa sarili kong mga paa. Pasensya ka na talaga, Iha. Napakasama kong ina para sa iyo. Nasilaw ako sa pera. Ipinagpalit kita sa pera dati. Ang sama-sama kong ina. Mabuti alam nyo. Nawalan ka ng panganay, pero at least may bago ka namang pamilya. Baka nga sandosena ng mga anak nyo ngayon eh, hindi ba? 3 lang ang kapatid mo, Iha. Pero iniwan na rin kami ng kinakasama ko. Talaga? Bakit? Sumama na rin ba siya sa ibang babae? Hindi, anak. Pumanaw na siya noong nakaraang taon lang. May sakit siya sa puso eh. Ganun ba? Kanino niya naman iniwan ang mga anak niyo sa lalaking yon? Sa lola nila, Iha. Hindi na po ako kumibo pa, Miss Winnie. Naiiyak lang kasi ko at ayokong makita niya yon. Hindi ko lang po mapigilang masaktan na sa murang edad na walan po ako ng pagmamahal ng isang ina at ama. Ipinagkait sa akin yun ng tadhana. Nag-walk out ako sa harap ng nanay ko at pumasok na lang sa aking kwarto. Doon ko ibinuhos ang lahat ng luha ko pero sa tahimik na paraan lang. Hinintay ko na lang na makauwi si Francis kasi parang hindi ako makahinga sa apartment na yon na kasama ang taong nang iwan sa akin. Pag-uwi po ng boyfriend ko, kinumusta ko kagad ang unang araw niya sa trabaho niya. Masaya akong panoorin siya na masayang nagkukwento. Naabot din po niya kasi ang pangarap niyang yon. Masaya lang kaming nagkukwentuhan nang biglang may kumalabog ng malakas sa pinto namin. Nang buksan yun ng boyfriend ko, nagulat kaming lahat nang makita si Boss George na lasing at may dalang baril. Sa wakas, nahanap ko na rin ang lungga mong babae ka. Anong ginagawa niyo rito? Ano sa tingin mo? Siyempre, maniningil lang naman ako ng utang. Lumayo kayo rito. Anong utang ang pinagsasasabi mo, lalaki ka? Ikaw ang may utang sa amin! Hindi ko alam kung saan kayo humuhugot ng tapang. Dahil ba marunong mangkulam tong nanay nyo, ha? O ano ngayon kung oo? Dapat lang na matakot ka kasi papatayin talaga kita! Kung ganun, uunahan ko na kayong mag-ina. Magsama kayo sa impyerno! Dayan! Tita Lucia! Dito kayo sa likod ko! Tumabi ka dyan, bata! Kung ayaw mong madamay ka! Hinding-hindi ko hahayaang may masaktan sa kanilang dalawa! Magkakamatayan muna tayo! Ganun ba ha? Kung yun ang gusto mo, pues, pagbibigyan kita! Magulo. Sobrang gulo, Miss Winnie. Nanginginig ako sa takot kasi may dalang baril si Boss George. Nag-uumapaw ang pag-aalala ko para sa boyfriend ko. Sigaw na po ako ng sigaw para humingi ng tulong pero walang tumutulong sa amin. Maraming tao sa labas pero wala ni isang maglakas ng loob na pumasok kasi natatakot din sila na baka matamaan ng ligaw na bala. Sa sobrang takot ko, hindi na po ako nakagalaw. Pinanood ko lang si Francis na nakikipagsuntukan at nakikipag-agawan ng baril kay Boss George. Hindi ko alam kung ilang santo na ang tinawag ko sa utak ko hanggang sa nagulat na lang ako kasi biglang lumapit si nanay sa dalawa para bugbugin din ang amo namin. Nay! Ano ba? Bumalik ka rito! Anak, anong tinawag mo sa akin? Tama ba ang narinig ko? Ang sabi ko, wag na kayong makisali dyan! Ano ba? Halinga kayo rito! Dayan! Lumabas na kayo rito! Bilisan nyo! Ha? Paano ka, Francis? Kaya ko ng lalaking to! Lasing siya kaya mahina siya! Sinong mahina? Hindi ako mahina! Teka! Nasaan ang baril ko? Ito ba? Ayos to ah! Bagay ang bala nito sa noo mo! Ibalik mo sa akin yan! Sira! Hindi ako tanga para gawin yun!
Muling sinuntok ni Francis si Boss George hanggang sa natumba sa sahigang amo namin, Miss Winnie. Nangihina na siya at mukhang nahihirapan ng tumayo, kaya lumapit na ako kay Francis. Lumapit na rin ang nanay ko at tinadyakan ng ilang beses ang nangihinang katawan ni Boss George. Francis, ayos ka lang ba? Tinamaan ka kanina sa balikat Ayos ka lang ba ha? Huwag mo kong alalahanin, Dayan. Ayos lang ako. Sigurado ka ba? Oo naman. Malayo to sa bituka. Hoy, Dayan! Ikaw na babae ka? Ikaw ang pumatay sa asawa ko! Anong sinasabi niyo? Pinatay mo ang asawa ko! Hoy, lalaki! Wala kang karapatang sabihin yan! Walang kasalanan ng anak ko sa nangyaring yon! Tumahimik ka! Wala kang alam dito! Walang kasalanan si Dayan sa nangyari sa asawa niyo, George. Aksidente yun. Oo, aksidente. Pero hindi sana na aksidente ang asawa ko kung hindi lang nagpahatid tong babae na ito. Hindi po ako nagpahatid kay ma'am. Wala po akong malay nun. Hinatid ka pa rin niya, di ba? Patawarin niyo po ako. Huwag kang humingi ng tawad sa kanya, anak. Wala kang kasalanan sa nangyari. Siya nga ang dapat na humingi ng tawad sa iyo. Tama. Saka may pakialam ka ba sa asawa mo, George? Sa manyak mong yan na pinapatos lahat ng empleyado mong babae? Mahal niyo ang asawa niyo sa lagay niyong yan. Wala kang pakialam doon, bata. Wala kang ideya kung gaano kalaki ang galit ko sa lahat ng empleyado ng asawa ko. Dahil sa inyong lahat, nawala ang asawa ko sa akin. Ganun ba? Kaya ang kababuyang pinaggagawa niyo sa amin, ganti niyo sa lahat ng yon? Oo, kulang pa nga yun eh. Napakasama niyo pa rin. Dinamay niyo pa mga bagong hired. Wala akong pakialam kung sinong madamay pa. Oo, wala nga kayong pakialam kasi baboy talaga kayo. Manyak! Baboy! Dahil sa pagsisigaw ko, nagulantang kaming lahat nang biglang tumayo si Boss George para agawin kay Francis ang baril niya. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, nakalabit ni Francis ang gatilyo ng baril at umalingaw-ngaw sa buong silid ang isang napakalakas na putok ng baril. Nanlaki ng sobrang mga mata ko, Miss Winnie, para akong naistatwa sa kinatatayuan ko. Ganon din si nanay at si Francis mismo. Bumalik na lang kami sa katinuan nang marinig naming natumba na ulit si Boss George sa sahig, duguan at nag-aagaw buhay na. Oh, lagot! Nabaril ko siya! Nabaril ko siya, Dayan! Francis, patay na ba siya? Buhay pa siya! Mabuti pa, isugod na natin ang lalaking ito sa pinakamalapit na ospital. Sige po, kunin niyo muna tong baril niya at bubuhatin ko lang siya. Oo, sige iho. Pero sana, ma-dead on arrival na ang manyak na yan. Inay! Oo na. Dapat lang din naman sa kanyang mamatay eh. Pero delikado kung sa ganitong paraan. Baka managot tayo sa batas nito. Sa tulong ng mga tsismosa naming kapitbahay na walang ibang ginawa kundi ang magtago kung kailan kailangan mo sila, nadala namin si Boss George sa ospital. Pero inimbitahan din kami ng mga pulis sa presinto kaya hindi na namin nabalitaan kagad kung anong kalagayan ng amo ko, Miss Winnie. Pagdating namin sa presinto, isinaoli namin ang baril ni Boss. Nagkaroon ng interogasyon at wala kaming ibang sinagot kundi kung ano ang totoong nangyari. Nasa apartment namin nangyari ang gulo kaya halatang self-defense ang ginawa namin. Pero hindi yun ganun kadaling lusutan, kaya doon pa rin talaga kami sa presinto natulog ng isang buong gabi. Mabuti na lang talaga at may biglang dumating. Patricia, anong ginagawa mo rito? You're welcome, Dayan. Ganyan mo ba ako pasasalamatan sa pagpapalabas ko sa inyo rito? Ikaw? O sige, thank you. Pero paano mo nalamang nandito kami? Siyempre, nabalitaan ko nangyari, no? Kaya sinama ko na kagad ang mga katrabaho natin dito para tumistigo at nang makalabas na kayo rito. Pinyansahan niyo kami? Hindi, no? Hindi naman kayo nakakulong eh. Pansamantala lang naman ang pag-i-stay niyo rito. Oo nga naman pala. Patricia, ikaw ba yung laging nangaaway sa anak ko? Opo, siya nga po yan, tita. Aba, anong kailangan mo at naparito ka? Aawayin mo na naman ba ang anak ko? Relax lang po kayo, Ginang. Nandito lang po ako para tulungan kayong makalabas. Hindi po ba halata yun? At bakit mo naman daw kami tutulungan, ha?
Tama na po yan, Inay. Umalis na po tayo rito. Salamat pa rin, Patricia. Gusto niyo bang sumama sa akin? Saan naman? Sa morgue. Ha? Ano? Bakit naman tayo pupunta sa morgue? Ano po ba sa tingin niyo ang dahilan? Namatay na ba si Boss George? Tumpak! Dead on arrival! Ako, paano na ito ngayon? Huwag kang mag-alala, Francis. Wala kang kasalanan sa batas. Self-defense ang nangyari. Paano kung may pananagutan nga ako? Unregistered ang baril ni boss. Kung buhay pa siya, makakasuhan pa nga siya eh. Tsaka isa pa, siya ang nang-attack sa inyo at maraming witness doon, no? Kaya wala kayong dapat na ipag-alala. Wow, Patricia. Himala yata at nagkaroon ng sense sa mga sinasabi mo ngayon, ah. Whatever. Buti pa, puntahan na natin ang bangkay ng manyakis nating boss. Excited na nga akong ipakremate yun eh. Pero ako mismo ang susunog sa katawan niya. Hoy, grabe ka naman. Aminin mo, gusto mo ring gawin yon, hindi ba? Hindi na. Mas gusto kong i-chop-chop ang katawan niya at ipakain sa mga ligaw na hayop sa kagubatan. Oo nga no? Deserve nga niya yon. Sabay kaming nagtawanan ni Patricia. Sa tanang buhay ko, hindi ko inakalang darating kami sa puntong magkakasundo rin kaming dalawa, Miss Winnie. Mukhang natuldukan na po ang mahabang panahon ng away naming dalawa. Wala nang kontrabida sa buhay ko. Hindi na rin po ako bumalik sa grocery store dahil sa sobrang pait ng alaala ko roon. Maging si Patricia, umalis na rin po doon. Wala na akong balita kung sino na ang namamahala sa tindahang yon. Tungkol naman po sa relasyon ko sa nanay ko, unti-unti ko na rin pong pinalaya ang galit na lumalamon sa puso ko. Alam ko naman sa sarili kong mahal ko pa rin si nanay. Sadyang ayaw ko lang pong ipakita yun sa kanya, lalo na't natabunan yun ng matinding galit. Dumating din ang araw na napatawad ko rin po siya. Kaya lang babalik na po siya sa lugar kung saan iniwan niya ang mga half-siblings ko. Dayan, anak, sumama ka na lang kaya sa akin. Hindi na po, Inay. Hindi ko pwedeng iwan si Francis dito eh. Wala namang problema sa akin, Dayan. Pwede naman ako mag-resign dito eh. At maghanap uli ng trabaho dun sa lugar ng nanay mo. Alam mong hindi ganun kadaling makahanap ng trabaho, Francis. Lalo na dyan sa propesyon mo. Sigurado ka na ba dyan, ha, Iha? Opo, Inay. Pasensya na po. Hayaan niyo po kapag nakapag-ipon po kami ni Francis, dadalawin po namin kayo doon para makita ko rin po ang mga kapatid ko. Oo, sige anak. Alam mo, excited na rin silang makita ka sa personal eh. Talaga po? Kilala nila ako? Oo naman. Lagi kaya kitang ikinukwento sa kanila. Sige po, tita. Mag-iingat po kayo ron ha. Pangako po, bibisita kami ni Dayan sa inyo. Oo, sige. Mag-iingat din kayo rito, ha? Mas maganda kung may regalo na ako mula sa inyo pagpunta nyo sa amin. Ay, wala pong problema. Ano po bang gusto nyong regalo? Kahit apo lang, okay na sa akin yun. Inay naman. Sige po, masusunod po, tita. O siya, aalis na ako, ha? Baka mahuli pa ako sa biyahe eh. Magkahalong saya at lungkot ang nararamdaman ko ng mga sandaling yon, Miss Winnie. Nakaalis na si nanay at muli nang naging payapa ang buhay ko nang mangyari yon. Laking pasasalamat ko na rin na hindi nagbunga ang pambababoy ni Boss George sa akin. Nandiri po ako ng husto sa sarili ko. Pero may taong nagmahal sa akin ng totoo na hindi po ako iniwan sa kabila ng lahat ng nangyari sa akin. Hindi po ako ikinahiya at minahal ako ng lubusan. Sa pangyayaring yon sa buhay ko, doon ko natutunan na kahit gaano kalaki ang kasalanan ng ibang tao sa atin, mas masarap pa rin po talagang magpatawad. Hanapin sa puso ang kapatawaran at magsimula ng panibagong bukas na walang dinadalang bigat sa buong pagkatao mo. Natutunan ko pong palayain ang sarili ko mula sa ginawa ni Boss George sa akin para hindi na po ako habang buhay na mandiri pa sa aking sarili. Unti-unting bumangon sa masamang yugto ng buhay kong yon. Yon ang natutunan kong gawin, Miss Winnie. At ang nanay ko naman po, napatawad ko na rin po siya. Kasi kahit ano pong mangyari, nanay ko pa rin naman po siya. Ang taong nagluwal sa akin at nagbigay ng buhay. Sa huli, masaya akong namuhay kasama si Francis. Simple pero payapa po at punong-puno ng pagmamahal ang buhay ko sa piling niya, Miss Winnie. Ipinakita niya ang tindi ng pagmamahal at pag-aalaga niya sa akin.
Maraming salamat po sa pagbabahagi ng karanasan kong ito at sana po may natutunan ng mga nakikinig sa inyo sa ibinahagi kong karanasan sa inyo. Muli, ako po si Dayan, ang masugid niyong tagapakinig. Sana po nagustuhan niyong ibinahagi naming kwento sa inyo ngayon, pero hindi po ito matatapos nang walang shoutout sa masusugid nating listeners. Siyempre, Shoutout po kay John Bordan, kay Lola Mila at Lolo Toto, kay Marites Pabia at sa buong Pabia family, kay Kens Manalo at sa Fiberglass Department ng SG Eco sa Clark, Pampanga, at kay Mary Ann na nag-comment po sa Manloloko na Alahera upload. Ang sabi po niya, "Hello po Miss Winnie and Sir John. Salamat Miss Winnie sa mga kwento mong magaganda. Hindi kompleto ang araw ko kung hindi ako makikinig ng mga kwento nyo. At bago matulog, kwento nyo muna ang pinakikinggan ko. Ang galing ng boses nyo. Mapabata man o matanda, kuha nyo po. God bless po sa inyo." Salamat po sa comment nyong yan, Ma'am Mary Ann. Nakakataba po ng puso, lalo na yung papuri nyong ganyan. Opo. Salamat po sa pakikinig at pagsuporta nyo sa akin. At hanggang pagtulog nyo, kasama nyo pa rin ako. Thank you po ulit. Maraming salamat din po sa lahat ng nakinig at nagkomento sa mga nauna naming upload. Abangan nyo pa po sana ang mga susunod naming upload at huwag kalilimutang mag-subscribe, like, share, and comment sa mga stories namin. Para po mabilis nyong makita kung may bago kaming upload, pindutin nyo lang po ang notification bell para lagi kayong updated at notified. Tuloy-tuloy pa rin po ang paglaki ng ating pamilya, Yes. ang Miss Winnie Horror Stories family. Kaya naman po, huwag niyo pong kalilimutan na suportahan pa rin kami. Aasahan po namin yan, ha? Muli, ako po si Miss Winnie at kasama ko pa rin po si Sir John. Mabuhay ang Team Johnny! Nagpapasalamat po kami sa inyong walang sawang pakikinig at pagsuporta. God bless po sa ating lahat. Bye! Bye!